Eto pa, mga bossing, dumako tayo kay Dado. Nako, si Chi, mabubuhayan ng loob dito kay Dado. Mga boss. Eto, Power to may sinasabi na naman si Dado, mga kababayan. Mukhang pati po ang presidente gustong ipabitay ni Dado kapag siya na ang presidente ng Pilipinas. Malayo eh. Malayo ang mararating nito. No? Malayo ang mararating, mga bossing, nitong si Dado. Bakit? Pag ito ang tumakbo sa pagka-presidente sa 2028, ay putang ina. Ay, sorry. Doon pala doon. Yung PI na yan para doon sa sa Mark Ramos Uncensored, no? Nandiyan si Jordan G. Iko-comment yung link diyan para yung ibang hindi pa nakasubscribe doon sa Mark Ramos Uncensored, pwede kayong lumipat doon. Bakit po imposibleng hindi manalo to si Dado? Aba, 40 million po ang mga kasapakat niyan. 40 million na Casper ang pangalan. Di ba? Kilala niyo si Casper? The Friendly Ghost. Ayo ba? Kasi hanggang ngayon hindi natin nakikita eh. Hanggang ngayon hindi natin nakikita yung 40 milyones na ipinagmamalaki nitong si Iking. Puro sabi, 40 milyones kami, 40 milyones kami. 36 na uugod-ugod na hindi na tumitigas ang tite. Ay, sorry. Sabi ko sa inyo eh. Doon sa uncensored dyan. Na kailangan na ho ng mga Viagra. Yun ang nakita namin, Dado. Diba? Yun ang nakita namin, Dado. Pakinggan natin si Dado. we will give them the power to terminate the president. Ay, hindi natin napansin to. Sabi, pumunta ka sa Davao para malaman. Diyos ko, kayo na matapang. Ayan ba yung gawin mo sa Davao yan. Ako ho naniniwala, mga kababayan. Naniniwala ho ako. Yung mga ganyan sila sabi, tapang-tapang. Gawin mo dito sa Davao yan. Diyos ko. Hindi na sumisiklab yan. Hindi na mga pinapansin yan. Mas naniniwala ho ako, no, na mas magiging astig ang isang syudad kung sasabihin mo na mabubuting tao yung nandun. Kasi yung ganyan patapang-tapang tapos wala naman. At naniniwala ho ako mga kababayan, na marami sa mga taga-Dabawenyo ang susubok ulit doon sa mga Nograles, maiba naman, no? Mawala yung may mga positibo sa munisipyo, mawala yung may mga pulis na mga nagdudurog din, mawala din yung kahirapan, yung baha, etc. Lahat yan. Dado! Or any elected, appointed official, any armed forces, chief of staff or PNP, we will put that, or any erring officer or official of government, we will not go through this jungle of corruption, yung dinaanan natin, wala eh. Paulit-ulit tayong ganito, people power tayo forever. Hindi. Napansin na din ni Dado, mga bossing. Napansin ni Dado na putik na yan, araw-araw, people power, araw-araw, EDSA tayo. Tapos wala namang nangyayari. Ang nangyayari, paubos na paubos tayo. Ang nangyayari dati, yung Liwasang Bonifacio na pupuno natin, ngayon, EDSA, 17 tayo. Siyam, vlogger. Bakit napunta yung vlogger doon? Naging vlogger. Madami yung palipad doon. Di ba? Ang gagawin, hihiga doon sa may gilid ng EDSA shrine. Nakaganon, itututok yung camera. Kanyari, pipikit-pikit. Maglalatag ng banig. Nakakaawa naman yung vlogger ni dating Pangulo. Sendan nyo ng palipad, $20. Yung pala, nakasilip na ganun. Uy, may nagpalipad na. Di ba? Kayo, mga style nyo, ha? Kala nyo hindi namin alam yung mga estilo ninyo. Nandyan na din si Pia 123. Shoutout sa iyo, madam. Isang people power tayo, tapusin natin. Hindi yung rally-rally tayo. Tapos
kung ano-ano ang inaano natin. Be Ano? focus. Ano ba gusto nyo? Kung tingin nyo, BBM Marcos can last for another 3 years hanggang 2028, yun ay isigaw nyo. BBM, mabuhay ka, we love you. Pero kung Wala. Dapat ganun na yung isigaw nyo. Wala na eh. Di ba? Wala na sumusuporta sa inyo. Dapat bumaliktad na kayo. BBM, we love you. Ganun na, sabihin nyo na. Lance Christian Baldanzo, shoutout sa iyo, boss. Nandiyan din sabi ni Pa Engchu, 1K din plus 1K, mahigit ko lang 1,200 yung 20 USD. sa tingin ninyo, nagdedelika daw ang Pilipinas at bangag nga, ayaw magpa-hair follicle drug test. Binigyan ka ng ilang pagkakataon. Tapos noon, kayong Congress, pinapa-explain kayo nasaan yung pera. Sandali, ano daw? Congress ang pinapa-explain kung nasaan yung pera? Baliktad yata. Congress ang nagpapa-explain sa Vice Presidente kung nasaan ang pera. Yun ang katotohanan, Dado. Anong Congress pag i-explainin kung nasaan ang pera? Ang totoo, si Inday Sara Duterte ang pinag-i-explain. Ayaw mag-i-explain. Tinatakasan ng pag-i-explain. Yun ang katotohanan hanggang sa umabot sa punto, ayun, magpunta doon sa kanyang staff na si Solayka na pansamantala pong ikinulong. Nagpaawa doon. Dahil sa sobrang stress, umabot sa pagbabanta sa presidente, asawa ng presidente at sa pinsa ng presidente. Di ba? Pilit nilang itinitwist mga kababayan eh. Pipilit nyo pa yung 2025 na budget. Anong klase kayo? Panay kayo papayaman, insertion. Ano gagawin? Wag na magbigay ng budget. Di lalong nabuwang si Inday Sara Duterte nun. Di ba? Di ba? Sa umpisa, ano sabi ni BP? Good evening, Birador Vlog. Ano sabi ni BP? Nung una, makakapagtrabaho po kami. Kahit walang budget. Nung napapansin na 700 lang plus ang ibibigay sa kanila, ayun, biglang nagsabi, wala na po. Madami pong mababawa sa amin, pati yung mga office satellite na Office of the Vice President, matatanggalan po ng trabaho bigla ng mga nagpaawa. Di ba? Diyos ko. Tapos ngayon, kung yung 700 lang ang ititira sa kanya, ngumangal-ngal, pati yung sa mga patay daw, doon sa mga pagbibigay ng ayuda, etc., wala sila. Umiiyak na, ikaw, tatanggalan pa ng budget? Yun, lahat kayo. You will face the people's court. You will face the Filipino people. And if you are found guilty, ay linchak. Good luck sa inyo. Because we will implement a death penalty. Death penalty. Madami na po ang hangin sa utak nito. We will implement. Siguro, uunahin ni Dado na i-death penalty dyan ang ating Pangulo. Malamang sa alamang ang unang i-death penalty ni Dado ang ating Pangulo. Yan siya na mismo ang nagsasabi. Siyempre, unahin nila yan. We will implement that. It has to stop. The corruption has to stop. For 40 years from EDSA 1, yung death penalty, yung corruption, naging problema na sobra. Na dapat tayo, higit pa tayo sa Singapore. Ano nangyari sa ating kulelat? Number 1 in corruption, Diyos ko. At kung tanong mo si BP Sara, BP, saan ba napunta yung budget? Saan napunta yung confidential funds? Baka malinawan ka kung bakit number 1 siya ang sinasabi mong napakadaming corrupt sa Pilipinas. kayong mga kababayan na aanga-anga, tatanga-tanga, naniniwala sa ayuda, naniniwala kung saan-saan. Naku si Bato, si Bungo, yung mga yan, si dating Pangulo Duterte, namimigay ng ayuda dati. Pag sila ang namimigay, okay, mabait. Pero kapag kaiba ang namimigay, hindi na. Pambayad na ng boto. Di ba?
sa mga balitang palpak, sa mga vlogger na tarantado, mga vlogger na mga bayaran na troll. Mainit talaga ulo ni Dado, mga kababayan, sa mga vlogger, ano? Pikon na siguro tong putang inang tong si Dado. Ay, sorry! Ayan na nga, tigil na natin to. No? Mga boss, paumanin nyo, wala tayong ano ngayon, ha? Wala tayong... Saan ba yun? Sa uncensored, ha? Pero may replay dyan sa uncensored, no? Nadadala ako dito, eh. Dado, magtago ka na lang at alam naman namin, yun ang gagawin mo. Magpapaalam na muna ho ako at maglilibot-libot ako dito sa ano, dito sa labas kahit po nag-i-snow. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.